Maayong gabi sa tanan na nasa ta sa atong programa karon. Diri sa atong andamon ang ato ang ballpen ug notebook no para makasunod jud ta sa atong programa. So nag-ingon din sa atong scripture. Ang title, Longing for the Lost. Dari sa Psalms 92 verse 1 up to 2. Naiyon siya. Growing in gratitude. It is good to give thanks to the Lord, to sing praise to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. No, mana siya. As we make daily thankfulness our aim at the start and end of each day, it seems wise to examine some of the hindrances that can affect our gratitude to the Lord so that it's not what it should be. In the next 4 chapters, I intend to look at what I have discovered to be the main hindrances to gratitude. In turn, I will start with the one that I believe is the most serious, even though it is likely not the most commonly discussed. So, nag-ingon din no? We rejoice in our salvation, but our burden for the lost. One of the marks of believers in Jesus Christ is that we know that our salvation is found in Christ alone. We are even mindful that there is nothing we did to earn or deserve our status of being forgiven in Christ, but it is nevertheless ours. We joyful anticipate spending eternity in heaven with Christ, where we will be reunited with all of our fellow believers and will sin no more. Our time here on earth is just a momentary blip compared to the life that is to come. But we can find that our joyful anticipation is tempered, because those who reject Christ will enjoy no such paradise and will be sent to a real place called hell for all eternity. Atong ablihon ang atong Bible diri sa Matthew, para atong masabtan diri sa Matthew 10 verse 28. Nag-ingon siya diri. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao nga mopatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. Ang Dios mao ang angay niyong kadlukan tungod kay siya ang maghimo sa paglaglag sa inyong lawas o kalag dito sa impierno. So ana no, nag-warning ang Dios kanato, dili daw ta mahadlok sa makapatay sa ato ang lawas. Ang angay natong kadlukan makapatay sa atong lawas o kalag. So ani nga time nga gitaw singon ba mura ba og mahog bitaw kag martir no. So martir kay nga naman dili daw ta kuno sayang ta sa pulong sa Dios. So andam kita kuno sa mahitabo nato, dili ta magpanupo
dili ta mahadlok unsay mahitabo sa atong lawas. Kaya nga naman nagsayang tas pulong sa Ginoo. So ang Ginoo gid mo imo rescue na to, no? Kaya dili lang ta mahadlok nga mopatay sa atong lawas. Ang ayaw natong kadlukan na mopatay sa atong lawas ug kalag mao si Jesus Christ, no? So ang kanang gitawag siya martir, gitawag mo na siya ingon nga naani nagtabo sa una tong kang Esteban, gipatay man to si Esteban, gibato hantod siya namatay. So wala to siya kahadlok kay napatay iyang lawas pero ang kalag natuman sa Ginoo. Kunya kinsa pa si Daniel, wala sa to sinadok si Daniel, gitambogan to sa leon, sa langob sa leon, ano man girescue po siya sa Ginoo, no? Wa siya kahadlok unsay may tapos sa kinabuhi, kay ang Ginoo gyud mo ay maghari nini sa atong kinabuhi, no? Ang Ginoo nag-warning sa ato, dili daw ta mahadlok kung nasayaw ta sa pulong sa Ginoo, yun na ay magkuan-kuan na. So dili ta angay mahadlok nila, ano man naamantay malalaman ang Ginoo, no? Bisan pa si Esteban gibato hantod namatay na wa siya nahadlok, mamatay ang lawas pero ang kalag yaman sa Ginoo, ano, no? So mo na siya ari punta sa 25, sa Matthew 25. Check ingon dali sa Matthew 25. 46. Og kining mga tinunglo papahawaon og silutan hangtod sa kanturan, apan ang mga matarong hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Unsa gani? Usbon ako. Og kining mga tinunglo papahawaon og silutan hangtod sa kanturan, apan ang mga matarong hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. So ana, no? Kay nga naman na kalag ni tagaan ta kinabuhi walay katapusan ug katong mga tinunglo na adto gito sa impierno, silutan sila sa walay katapusan. So ana sa arita sa Tesalonica, naingon siya sa Tesalonica sikang Tesalonica 1:9. O sige, ingon dali. Ingon siya. Silutan sila sa walay katapusang kalaglagan ug mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayud nila makita ang iyang kahibulungang gahom. Kini mahitabo unya sa adlaw nga moabot ang Ginoo ug pagadaygon si Jesus sa iyang mga katawhan nga mao ang tanan nga nagtuo kaniya. Kamo usab mahimong kauban nila kay nagtuo man kamo sa pulong sa Dios nga among giwali kaninyo. Mao kini ang hinungdan nga nagaampo kami kanunay alang kaninyo. Giampo namo ang Dios, giampo namo sa Dios nga tabangan niya kamo nga mahimong takpos ingon nga iyang mga tinawag, ug giampo usab namo nga pinaagi sa iyang gahom mahimo ninyo ang tanang maayo nga gitingwa ninyong buhaton tungod sa inyong pagtuo kaniya. Kay pinaagi niini madayeg ang atong Ginoong Hesus tungod kaninyo ug kamo madayeg usab tungod kaniya. Kini mahitabo tungod sa kaluoy sa atong Dios ug ni Ginoong Hesukristo. Ano, no? Nagitawag siya sa atong kinabuhi nga kinahanglan nga ato siya nga ang katong mga tao silutan ang walay relasyon nato sa Ginoo, wala nito sa pulong sa Dios, silutan to sila adto to sa impierno, no? Adto to sa impierno, silutan sila sa walay katapusan. Walay katapusang kalaglagan.
ug mahimulag sila sa Ginoo. Dili sila makakita sa kahibulang ng gahom sa Dios. No, di sila kakita. Kung mahitabo niya sa adlaw nga maabot ang Ginoo. Ug pagadaygon si Jesus sa iyang mga katawan. So, kita nga katawan sa Dios, inigabot niya magdayeg ta niya. Magdayeg ta niya. Mo bitaw na karon nga nagpractice lang gyud ta. Mo musimba ta niya. Na maabot sa panahon nga natay hunong unya sa pagdayeg sa Dios. Inigabot niya dinhi sa kalibutan. Nga kita ko ingon nga magdayeg na unya ta niya. No? Kaya ang katawhan nga nagtuo. Ang magdayeg ra sa Ginoo katong katawhan nga nagtuo kaniya. No? Kaya ang katong wala mo tuo sa pulong sa Ginoo, ang kato sila nga wala sila kakaplag sa kaluwasan, kay ilang ibaribaran, kalaglagan ang walay katapusan. So dili to sila magkakita sa ipadayeg sa Ginoo nga gahom ba. Dito sila kakita. Ang mudayeg ra nga katawan sa Ginoo katurang nagtuo sa Dios. Naagi pag pinig, no? Naagi igahin. Kung dili ka matinuon sa pulong sa Ginoo, asam di ka. Wala po ka ni-repent, asam di ka. No? Ang kana mong unta ang imperno, hell ba, no? Ihisugutan mo na hell. Dili ganun ta na. Wala na buhata sa Ginoo para sa tao. Gibuhat na sa Ginoo para sa ni Lucifer ba. Pero mostly man gud ang pilion sa tao pangkalibutan. Pero kung ikaw nga nakaplagan ka diya sa Ginoo, kung ikaw imong kasing-kasing matudloan ug anlang sa pagpatudlo ug matinuohon ka sa pulong sa Dios, andam ba sa pagsubmit niini, makabaton yung kag kinabuhi mo katapusan ug ipahayag sa Ginoo kanimo kanako nga nagtuo kaniya nga ipahayag ang iyang gahom, no? Ipahayag ang iyang kabulongang gahom. Kini mahitabuon niya sa adlaw nga moabot ang Ginoo. O pagadaygon si Jesus sa iyang mga katawhan nga mao ang tanan nga nagtuo kaniya. Ang tanan, no? So dili di ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan mo dahil sa Dios kay nga naman na may dili mo tuo kang Hesukristo. Hello, na dili mo tuo kang Hesukristo nga siya nagpakatao o siya Dios, no? Ang katulang o sigingon ang katulang ang magdayeg sa Ginoo ug pagkadaygon si Jesus sa iyang mga katawhan nga mao ang tanan nga nagtuo kaniya. Ang katurang mudayeg sa Ginoo katurang nagtuo kaniya. Kamo usab mahimong kauban nila kay nagtuo man kamo sa pulong sa Dios nga among giwali kaninyo. Karon wali tuo ka aw kuyog ta. Ana no, kuyog tas pagdaig sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga nagaampo kami kanunay alang kaninyo. Sulat nini Pablo, no? Dako kay kahimo anang pagampo sa tawo nga tao. Ampo ni, no? Kay ampo namo sa Dios nga tabangan niya kamo. Mabitaw pud kita. Magampo pud ta nila, nga maluwas sila, tabangan pud sila sa Ginoo. Mag-inampo ay ra gyud ta. Kita ang nagtuo sa Ginoo. Mag-inampo ay ra gyud ta. Huwag mag-ampo po ta sa katawan nga wala pa nagkakaplag kaluwasan. Mag-ampo po ta nila, makakaplag po sila. Paano magpadala ang Ginoo mga mensahero nga to kanila. Dili biya ang ato lang self permi. Myself. Palagi na lang ako. Dili na, kung dili. Kung sa gaito joy, Jesus, nga dayon. Jesus, others, self. Joy. Jesus, others, self. Kita wis ingon na una. Awahi ra gyud ba? So naag kita sa mahanay sa mga pag-ampo sa ilaha. No. So unya sunod unsa diri. Mahimong takos ingon nga iyang mga tinawag og giampo usab namo nga pinaagi sa iyang gahom. Mahimo ninyo ang tanang maayo. Magitingwa ninyong buhaton tungod sa inyong pagtuo kaniya. So mahimo gid nato tungod sa atong pagtuo sa Dios. Mga butang
langit nun dili na ang gisgot din niya butang ni langit nun dili ni butang lutanon. So ano diri kay pinaagi nini madayeg ang atong Ginoong Jesus tungod kaninyo ug kamo madayeg usab tungod kaniya kini mahitabo tungod sa kaluoy sa atong Dios o ni Ginoong Kristo. Sige ingon diri kanimo sige mo kay pinaagi niini madayeg ang atong Ginoong Hesus. So kay pinaagi niini so madayeg ba nay mga pamaagi nga pamumuhat ta para sa Ginoo aron madayeg pud ang Ginoo nya tungod kaninyo ug kamo madayeg usab tungod kaniya. So gitawag si ingon ba nga ipahayag naman unya na ni inigbalik sa Ginoo nga unsa gyud sa pulong sa Ginoo nga dili ta niya ikaulaw ba ug ipahayag pud ta sa Ginoo ngadto sa mga anghel. No mura pag naay bay gitawag sa ingon ba nga reward ba no nga gitawag sa ingon diri nga madayeg usab ug kamo madayeg usab tungod kaniya. Kasi may nagkuan ni ang Ginoo tungod kaniya iya man tang ikuan ipaila-ila sa mga anghel. No unsa ingon nga kung ikaulaw usab kamo o kung ikaulaw ko ninyo ikaulaw usab kamo kung ipahayag ninyo nga siya ang Dios ba so dili ta ikaulaw sa Ginoo ipahayag pud niya ngadto sa mga anghel. Pinaagi kaniya daygon ta unsa ingon diri tungod kaniya kini mahitabo tungod sa kaluoy arya no ang atong Ginoong Hesus tungod kaninyo kay pinaagi niini madayeg ang atong Ginoong Hesus no nga naman maingon ba rin mga tanang maayo magitingwa ninyong buhaton tungod sa inyong pagtuo kaniya. So nainingwa pud ta nga ang Ginoo maila ug kana po sila nakaila sa Ginoo mudaig sa Dios. So daghan na ang magdaig sa Ginoo unya nag-ingon man dinhi kay pinaagi niini madayeg ang atong Ginoong Hesus tungod kaninyo. Sila ang atong gina-convert ba muna magdaig sa Ginoo unya sa tungod na tunganag sangyaw nila unya sige ingon diri ug kamo daygon ug kamo madayeg usab tungod kaniya. Diba? Kita mo sa ingon nga ikuan man ta dito sa Ginoo niya ipaila man ta ngadto sa mga anghel. Ipailam ta sa Ginoo sa mga anghel no kini mahitabo tungod sa kaluoy sa atong Dios o ngay Ginoong Hesukristo. Amen. So ana lang yan. So anita that is true nor just for unrepentant criminals but also for well-meaning neighbors, friends, and family members who do not embrace the gospel. We pray for them earnestly. We look for ways to live out the gospel before their eyes. We seize opportunities to sincerely express the reason for the joy that is within us. As church members, we invest a great deal of money to support missions and evangelism at home and around the world. So, no, nagisgo to arita sa gitaw sa ingon nga nagkinahanglan po ta og money para nga mga pahibalungan to sa kinatibukan sa itong mga friends, atong mga neighbors, atong mga masa din no? Nga great deal of money na musupport sa mission and evangelism no? Home na all around the world no? So, mauna siya nga pag inom pa bisan pag naakadiri niya nakakuan ka so tawag sa ingon nga
gawas lang pod og kanang imong income ba nga example 1 month. Makatabang na ka ni ana 1 month na imong income, makatabang na ka na makahatag na ka na, so makatabang na ka nga to sa evangelism. So whole world, no? Sa ito ba, home and around the world, katabang na ang imong income, katabang na imong income. So yun dire. But at the end of the day, we are burdened by the fact that our words and actions so often seem to fall on deaf ears. As a result, there is danger that our own gracious gratitude toward the Lord who saved us is diminished due to our frustration with knowing that our loved ones are not saved. How are we to respond? Susod sa itong panimalay, tinampon na ito ko sa iyong pang dapat naging to kumutuo ka pang naging mong Isus ug atibok mo panimalay maluwas. So tuoy gid na una pay dili maluwas ana, una pay di wala masave. Unsa imong i-response ana? Level up sa pagtuo, tuaw sa Ginoo. No, naman na sa Bible kung imo ba na upo ka kabalo kung maluwas ba gid na siya una na, pero Ginoo ra man gyud mga sa tanan. Dapat ka nang tuwan na makabaton yun ang relasyon nito sa Ginoo, no? Makabaton yun ang relasyon nito sa Ginoo. God alone see that big picture. Arta sa Romans 9 verse 2 to 3. May iyon siya dali. I have great sorrow and unceasing anguish is in my heart, for I could wish that I myself were ani na pabasahon ng Bisaya. So naumra nga pagka in-English arita sa Roma 9 arita sa Bisaya aron masabtan 9:1 up to 2 to 3 dayon siya dire nga hilabihan kayod ang kasubo o kasakit sa akong kasing-kasing tungod sa akong mga katagilungsod o kadugo. Kung mahimo pa lang unta palabihon ko nga ako ang tunglohon sa Dios og ipahimulag kang Kristo aron lang nga maluwas sila sa silot. Daghan silang mga kaayuhan nga nadawat isip mga Israelinhon, giisip sila sa Dios nga iyang mga anak. Gipakitaan sila sa Dios sa iyang masulaw nga presensya. Naghimo ang Dios og mga kasabutan ngadto kanila. Gihatag kanila ang kasuguan, gitudluan sila sa husto nga pagsimba kaniya. Daghan ang iyang mga saad kanila. Kaliwat sila sa mga pinili sa Dios. Niadtong unang panahon o sa ilang kaliwat nagikan si Kristo sa iyang pagkatawhanon. Ang Dios nga makagagahom sa tanan og dalaygon sa walay katapusan. Amen. Ano? So, sakit kay palandong no sa atong katagilungsod. Sa mga atong katagilungsod. Ato na nang nasyaran sa pulong sa Ginoo. Pero mo tago-tago. Sakit kay na sa kasing-kasing. Hindi kay kita lang ana pangakuan. Hasta pa si Pablo gani nagagulo ni ani ba no? Sakit sa kasing-kasing imong katagilungsod na dili mo tuo. No? Pero wala mo hunong. Di lang kita mahunong sa pagpahinumdum kanila. No? Di ta mahunong sa pagpahinumdum kanila. No? Nga igsuon gimahal ka sa Ginoo. No?
nga di lang kita mohunong. Diri sa Colossians, ang sige sa Colossians. Colossians saan to? Okay. Gamay ra man gud ni siya. So nag-ingon sa diri Colossians 3 verse 3. Nag-ingon siya. Kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi. Ug ang inyong bag-o nga kinabuhi ginatago na diha sa Dios uban ni Kristo. Si Kristo mao ang inyong kinabuhi ug sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom ug dungog. O? Sige ingon. Kita daw namatay na sa katungdaan ba nato nga mga gibuhat. Wala na to, patay na to siya. Ug buhi ta diha kang Kristo. Daan nga kinabuhi ba? Katong unsay daan nga kinabuhi katong palaaway kay ka, nga di katong dili ka mo tuong Ginoo, karon ito una, nga bag-una tang kinabuhi. Nga kita sa imong mga ganito, di ka palkansi, karon pwede ka maalkansihan. Pwede ta mapaalkansi. Unya, so gihukas na to ang daang pagkatao. Dili na ta palaaway, pasensyado na ta. Kasi Kristo naman na nga ito. Sige nga ginatago na. Gitago ba na ang pride ba? Kay kung anak na kas Ginoo, dili na ka ma-pride. Wala na. Pailog na lang ka. Amen? Practice lang ta. Practice lang yung pagpailog. Patience ba? Patience. Pailog. No? Nga ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom ug dungog. Sa ato pa kini atong gitrabaho, kini atong gipangtrabaho dinhi sa kalibutan para sa Ginoo. Dili sad ang Ginoo mangutang nato, kun dili gagaan sa taniya og dungog, gahom ug dungog. Di ba? So ang Ginoo dili ginaingon nga unsay buhat nato ning kalibutan na wa tay reward. Naa naman ang kaluwasan, naka-reward. Gagaan tag reward sa Ginoo. Kita biya tanan, isa-isa kita. Nangalagad ta sa Ginoo, isa-isa kita. Ana ay reward, nangalagad ta sa Ginoo, namuhat ta diya sa Ginoo. Usa na nang pagsangyaw. Digaan kag reward ana sa Ginoo. Individual. Dili magtinapulan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. No? Nga naman. Sugo ba na si Ginoo? Nag-ingon siya dire. 1 Corinthians 13:12. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Nanamin ta, kabilita, ang satang pagkadagwaya, huwag talikod na ito sa samin, nalimot ita, ang satang dagwaya. Dili daw tayo nana. Lagyan siya dahil sa Corinthians. First Corinthians 13.
Nag-ingon siya. 13:12. Karon mura kitag nagatan-aw sa salamin nga hanap. Apan maabot ang adlaw nga maklaro gayud ang tanan. Karon tipik lamang ang atong nasayran. Apan maabot ang adlaw nga masayran nato ang tanan sama sa pagkasayod sa Dios kanato. Tulo ka butang ang magpadayon ug kining tulo mao ang pagsalig, paglaom ug ang gugma. Apan ang gugma mao gayud ang labing mahinungdanon. No? Sama daw sa samin. Nag-ingon ta diri no. Karon mura kitag nagatan-aw sa salamin nga hanap. So hanap makaingon ta. Unsa ba kani no? Hanap raman. Blurred ba no? Pero unsa gipasalig si Ginoo? Naingon siya dere. Karon mura ka kitag nagatan-aw sa salamin nga hanap. Apan maabot ang adlaw nga maklaro gayud ang tanan. Karon tipik lamang ang atong nasayran. Apan maabot ang adlaw nga masayran nato ang tanan sama sa pagkasayod sa Dios kanato. No? Tulo ka butang ang atong kinahanglan. Sa karon nga buhi pa ta. Paglaom, gugma, pagsalig. Take note ha, tulo ka butang. Pagsalig, paglaom, gugma. Pagsalig, paglaom, gugma. Muna itong hugtan. Tanaw to, murag hanap raman, murag pang blurred. Sabi niya, may klaro kanina. Pero, maabot ra sa umaabot ng panahon na kining tanan, mahimong matinuon. Sige, ingon dali, mura lang hanap ba, pero di ta mo kumpiyansa. Kinahanglan nga, tubo ang atong gugma, pagdaong mo pagsalig. Pagdaong mo pagsalig o gugma. Pagdaong ta, salig ta, gugma. So, mao na siya ang atong gugtan. Mientras nagpaabot pa ng tanin, kalibutan na ang maabot ang Ginoo. We see dimly and do not have a deep understanding of what is happening, but even so, we desire to hurry up the results. We want lost people to come to Christ. We struggle to accept that God is at work on His own timetable. The Lord is teaching us yet again the way are simply not in control, and that He alone sees the big picture. No? The big picture. Ano man? Mubalik lagi ang Ginoo. Mubalik siya para kanako kanimo. Mubalik siya. Kinalan aksa kanang excited ta nga mubalik ang Ginoo. Kay excited ta na may reward ana ang Ginoo nga. Kinsa tong excited nga mubalik ang Ginoo, nagpaabot sa Ginoo, nagyapon na reward. Malipayon nga nagpaabot. Malipayon ba ka nga nagpaabot sa Ginoo karon? Naghisgot diha sa pulo sa Ginoo daw. Blurred lang ba? Pero kinahanglan nga atong pagtuo, atong i-level up ang atong pagtuo sa Dios. O nga di ta magduha-duha ba? No? Ang kining tanan mahitabo manggayod kay naami sa Biblia. Mahitabo kayod kini, no? Sa ato nga kinabuhi. Nga sa pagkakaroon lang, hanap pa lang. Murag pa lang. Pero maabot ang panahon nga kana magtinuod yun ang tanan, no? Kay wala may tundok ni kuwit ang tanan matungan ang puno sa Diyos. So, big picture. Excited ka ba na
musugat unya sa Ginoo, unya pahiran ang imong mga luha. No? Ako excited kay ko. Nangandoy ka ba? Excited ka ba? Nangandoy ka ba? Na mabalik ang Ginoo. Samtang nagpaabot kita nga mabalik ang Ginoo. Mubuhat ta para sa iyang kingdom. No? Dili ta mapawala sa paglaom. No? Unsay atong ano kinahanglan mo tubo ang atong paglaom nga sa Ginoo. Motubo ang ato ang gugma nga sa Ginoo. Motubo ang atong pagsalig nga sa Ginoo. Kinahanglan nga dili ka magduha-duha. Wala na nang what if. No? Wala na nang what if. So arita. Nga gitawag siya imong mama sa atong kinabuhi. Sama kita sa usa ka tanong. Mag-ingon siya. Sprout. What mean by sprout? Sprout is a small growth on a plant. Sprout is a new growth of plant. And as a verb, so sprout means to grow. So arita. Kinahanglan nga kita mutubo gid ang atong pag-alagad sa Ginoo. Ang atong pagtuo sa Ginoo mutubo, ang atong pagsalig sa Ginoo mutubo, ang atong gugma sa Ginoo mutubo. Unsaon na siya? Nag-ingon siya dire. We are the truly clothless, precious prodigals. Matthew 7. Nag-ingon ba nga? Nagisko tag plant no sa pagtubo. Gikan pa ka ng gamay pa nga plant. Kinahanglan siya nga kung itanom na siyang plant. Gitanom tas Ginoo no. O inigtubo na niya kinahanglan ng laki-lakian para gud mo straight na siya. Na siya kada bitang naiugsok bitaw nga kahoy para mo straight siya di siya mubaw. Og dili kay magpabilin kada bitaw nga kung anong permanente bitaw siya madiligan. Mutubo mo na siya madiligan. Dili mo na siya magpabilin nga gamay nga plant no. Grow. Kinahanglan mo grow. Unsa may patubo? Di ba? Tubig. So ang sa Biblia, ang tubig mo nang pulong sa Dios. Nya kinapod siya nga laki-lakian. Mo sa na ang pulong sa Ginoo. Unsa man na ang nasa pulong sa Dios. Kinahanglan nagitay boundary. Nagitay capacity. Nagitay kada man di ta magpatuyang ba sa pagrunin ng kalibutan na ang murag mamayag pag bitaw na wala nakaka-concentrate ngadto di na straight kun dili namayag pag na ingon na ba namayag pag kinahanglan nga nasa kay laki-laki straight kid sana straight ang tanong para mo straight kid iyang lawas wala na sadta na mo dako mutubo growth sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta magpabilin nga. Imagine ka sa tanong. Naka na siguro mga hinanom. Kuan gid siguro na siya no. So arita sa Matthew City. Kanang hinanom ba makasabot nila siya sa paggrow sa tanong. Nga kinahanglan siya nga tarungon pag
madiligan siya sa pulong sa Ginoo. Mabubuan siya ba? Ikaw nga nangalagad ka sa Ginoo. Pinala mabubuan po ka sa pulong sa Dios. Tubig mo nang pulong sa Ginoo. Tara. No? Nagunday, ayaw ninyo hukmi ang uban. Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili usab kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban. Ang basihanan nga inyong gamiton sa paghukom sa uban mao usab ang basihanan nga gamiton sa Dios kaninyo. So ang ato alang gyud ini nga kita ang hamtong atong dasigon ang mga kada bang bata pa no? Bata pa nga nangalagad sa Ginoo ato na sila nga dasigon, dili na nato sila hukman kay dili batiwasan ba ato na silang hukmo, ato na sila nga kanto bitang na laki-laki giyahan ana giyahan na giyahan siya kaya nga naman wala ka time katungod ng mahukom sa uban kaya unsay ikahukom na to mausad na ihukom sa ginusto. So ang ato alang yun tudluan tudluan unsaon na pag kinabuhi na diya sa Ginoo. Like katong prodigal son, bahis ko ta tong prodigal son, katong prodigal son gitawag siyang ingon ba nga ang ihang kinabuhi, di ba ang kuan ato mo mangayo ba og kuan ba kabtangan kana namang kabilin-bilin bitaw nga ang tag-iyaan na ginikanan buhi pa di pa jud kakaklim pero kung ana na ka kung kuha na sila sa Ginoo na pagkakaklim pero sa prodigal son gitawag siya ingon ba amahan man to no na anak sad siya duha sila ka buok igsuon ang usa butan nakada tong gitawag sa prodigal son nag-usik-usik sa iya ingon na tay bahinin ako sa akong kuan kay tumutong pag humagbahin lakaw siya ning anan ya dayto nag-usik-usikan man ni iya nga kabtangan so nahunlos nawala ang tanan sagol na lang to siya sa mga baboy aron hayop mo kakaon siya dito nakauna siya siya amahan no nakauna siya siya aman sa pagbalik niya mato gitagpo siya siyang amahan gisana-sana niya ba balik ko dito ibalik niya nga tay pasaylo ako tay sa akong nabuhat isipan na lang ko nga ulipon pero ang amahan wala siya isipan nga ulipon may repent man to siya no? Nag-repent siya dahil suluban din siya sa singsing minto si naaghapon siya kuha sa kabtangan siya amahan singsing o sinina so gibaguhan ka po sinina ikuanan siya sinina ang pinakakamaayo nga nagkumbira ano nagitawag sa ingon ba nga makapanunod gihapon siya singsing makapanunod gihapon siya sa kabtangan siya amahan maingon sa
sa atong kinabuhi. Nga di man pares og level ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili pares og level. So muna na ay gitawag siyang prodigal son nga ingan na sa atong kinabuhi nga na mga sa atong mga kaubanan na mga prodigal son. So nibalik mo na ingon nga ang kuan daw istorya nga bas kalibutan nga ingon nga ang masama daw tao matagal mamatay. Anhita muna isa gitawag og prodigal son na nanay relasyon sa Ginoo ning lakaw siya. Okay, amahan man siya. Iya man tong amahan iyang gikuanan, gitakasan. So minto si sa atong pagpangalaga sa Ginoo naagi mo suwail ba sa mga kaubanan, pero kung ka na siya maginulsol dawaton gyapon siya sa Ginoo. Di ba gidawat man to siya katong naghinulsol, nagrepent natay pasaylo ako, isipan na lang kung ulipon, pero wa siya isipang ulipon, gatigaan gyapon siya singsing. So minto si makasunod gyapon siya sa unsay naasamahan, no? Kasunod gyapon siya unsay naasamahan. So maingon ana sab kita muna yung watay katungod ng hukom, no? Kaya unsay ikahukom na nato sa mga tao na mo pa na ihukom sa Ginoo sa tuwa muna nga careful kita na wala tay katungod nga mohukom kay sa last na breath bitaw nanang tawhana na so wala pa siya makuha sa Ginoo ay hinulsol na muna nga dili pa na bitaw ingon gilaygay dili gina dali-dalion sa Ginoo pagpatay kay mao man ibililhon sa Ginoo ng kalag. At least ang kalag mga kapangayo pasaylo sa Ginoo. So mo na siya sa atong mga kinabuhi wala tay ihukom ang ato alang atong kaugalingong hukman mo na yung pulong sa Ginoo atong kaugalingong atong hukman din sa tatubangan sa Ginoo. Ang Ginoo ra may pagbabago sa kasing-kasing sa tao siya ra. So mo na nga igo ta pagtudlo, igo ta magmaymay, igo lang ta mo correct kung unsay, igo lang ta mo kuan sila ba, pero wala tay katungod nga mohukom niya imperno na gito siya kay kuan siya agoy likayan gid na nato. Careful gid ta dili kita makaingon nga o si kuan kato siya na imperno na gito, hallelujah. Likayan gid na nato kanang mga word nga mga kuan mo na giingon din nga dili ka mohukom, gilaygay gani sa Ginoo aron siya mag repent kay mao na gipakamatyan sa Ginoo dito sa cross, mo na giduphan niya dito sa cross ang kalag sa tao. Hello, pakulbaan kay tanan na ba adunay mga pundok nga muhukom sa ilang mga membro. Peligro na kaya na iyon sa pulong sa Ginoo dili ka muhukom, no? Ayaw likay ginaigsoon mga higala, likay gina nga naman gilaygay gani sa Ginoo para mo repent siya nga imo na nung hukman. Ayaw wala ka kabaluan na kaya ang Ginoo kibalo sa tanan. Kung sige ngun kung maghukom ka na mao sa na ihukom sa Ginoo nimo ang ato inampuay ra kita. Wala kita mabasa sa Biblia nga hukmin ng tawhanang wala. Kung sige ngun dili ta maghukom, dili kita maghukom, no? Peligro nang maghukom ka unya o para ba na patiya sa Ginoo. Kung nagtinod anay gida ito siya hinulsol sa last breath niya sa iyang kinabuhi. Careful, mahadlok kita sa Ginoo anak.
Mahadlok kita sa Ginoo na. Kay unsay atong ihukom sa atong isig katawo, mao po ni ihukom sa Ginoo sa ato. Hello. Nakabati kasi imong kaugalingon karon. Kay nalang pamation nimo. Kay nalang pamalandungan nimo. Ug gitaw sa ingon ba dili ta judgmental ba? So ana lang.